Ang kwento ay tungkol kay June, isang batang masipag na tumutulong sa kanyang ama sa pangangalakal. Ngunit sa paaralan, binubuli siya dahil sa trabaho ng kanyang ama. Ano yun? Ang baho! Ikaw ba yun? Andito pala si Jun kaya ang baho. Uy Jun, maligo ka nga. Amoy basura ka. Masakit ito sa pakiramdam ni June. Hindi niya kayang sabihin ito sa ama niya. Tara na, mangalakal na tayo. Sige tayo. Sinundo siya ng kanyang ama sa paaralan para mangalakal. Dahil sa hirap ng buhay, pangangalakal lang ang hanap buhay ng kanyang pamilya. Sa kabilang banda, hindi na kinaya ni June ang kanyang dinadalang problema. Sa halip ng pagtitiis, nailabas niya ang kanyang galit sa kanyang ama. Nak, marami tayong makalakal ngayon. Ayoko lang yung trabaho tayo. Ba naman? Nakakaya sa mga klase ko. Ba't mo naman ikakaya ang trabaho natin sa mga klase mo ito lang naman ang hanap buhay natin. Tay, paano ba naman kasi ang baho-baho dito? Bahala ka na nga. Nasaktan ang ama sa nasabi ng anak. Sa halip na magalit ang ama, pilit na lang niyang intindihin ang kanyang anak. Sa kabilang banda, nasaktan din ang damdamin ng anak sa nasabi niya sa kanyang ama. Labis niyang pinagsisihan ang kanyang nagawa. Lumipas ng ilang oras, dumating ang kanyang ina. Meron problema ka ba? Sa school ba yan? Sa pagkakataong iyon, tiningnan ng ina ang anak at niyaya niya ito papunta sa kusina. Nilagyan ng ina ang 3 kaldero ng tubig at saka isinalang sa apoy. Hindi nagtagal, kumulo ang tubig. Unang kaldero, inilagay ng ina ang karot, itlog naman sa pangalawa at butil ng kape sa huli. Sino mo ang ito? At sabihin mo sa akin kung ano ang iyong mapupuna. Ang karas po ay lumambot. Ang itlog naman po ay tumigas. Ang kape naman po ay Ibutin mo. bakit po? Anak, kung mapapansin mo, ang karot sa simula ay matigas, ngunit matapos itong mainitan ay lumambot. Ito ay kumakatawan sa kahinaan. Ang itlog na nababalutan ng puti at manipis na balat ay naging matigas. Samantala, ang kape ay natunaw sa tubig at nagsilbing karagdagang sangkap na nagpatingkad dito. Ikaw, alin ka sa kanila? Ngayon, nais kong ikintal sa iyong isipan na ang kumukulong tubig ay nagsisilbing suliranin sa ating buhay. Kapag ito ay kumatok sa iyong pintuan, paano ka tutugon? Ikaw ba ay magiging karot na sa simula ay malakas, subalit kapag dumating ang pagsubok, ikaw ay naging mahina? Kaya naman ay magiging tulad ng itlog na ang labas ng balat ay nagpapakita ng kabutihan ng puso, subalit nabago ito ng kumukulong tubig. Ang itlog ay nagpapaalala na minsan may mga tao sa una ay may mabuting puso, subalit kapag dumating na ang pagsubok tulad ng sigalot sa pamilya at kaibigan, nagkaroon na ng tigas ng kalooban upang igawad ang kapatawaran sa nagkasala. O maging tulad ka kaya ng butil ng kape na nakapagbabago sa kumukulong tubig. Kapuna-puna sa tulong ng butil ng kape, nadadagdagan ang kulay at bango ang kumukulong tubig.
Kung ikaw ay magiging tulad ng butil ng kape, ikaw ay magiging matatag sa oras ng pagsubok. Higit sa lahat, ikaw mismo ang magpapabago sa pangyayari sa paligid mo. Ngayon, paano mo haharapin ang mga suliranin sa iyong buhay? Ikaw ba ay sumusunod na lamang sa kung ano ang dinidikta na sitwasyon? O nagsusumikap kang maging matatag sa harap ng mga pagsubok? Gayun din, patuloy ka rin bang lumilikha ng positibong pagbabago na dulot ng hindi magagandang pangyayari? Nanahimik at pinag-isipan ng mabuti ni June ang sinabi ng kanyang ina. Napagtanto na mali ang nagawa niya sa kanyang ama, subalit naintindihan naman ng kanyang ama ang nararamdaman ni June. Hindi nagtagal, pinuntahan niya ang kanyang ama para humingi ng tawad. Ay. Ay. Jun, anak. Ay. Pasensya na po. Bakit naman, nak? Ano po ang may sa trabaho, tay? Buti naman, nak. Pinagmasdan ni June ang mga butil ng kape sa kanyang palad. Tila napaiyak si June habang kayakap niya ang kanyang ama. Pinili niya na siya ay magiging tulad ng butil ng kape, siya ay magiging matatag sa oras ng pagsubok. Ang baho na naman! Siyempre, andito na naman si Jun. Di ba sinabi kong maligo ka? Kailan ba kayo tigil? Pag di ka na, basurero. Bakit ako na lang palagi? Oo, basura yung tatay ko. Pero kahit kailan, hindi ko kinahiya yun. Mas magandang nanghirap nga kami kaysa yung galing sa nakaw, di ba? Kasi pagkain namin dahil sa hirap, hindi dahil sa nakaw. Tara, Jun, pasok tayo. May sasabihin lang kami sa'yo. Jun, maupo ka muna. Pasensya na kami sa mga nagawa. Pangako, hindi ka na namin kukutsahin. Siyempre naman, mapapatawad mo kayo. Pero sana sa susunod, huwag nyo nang gawing biro yung mga buhay ng mahirap. Marami tayong kalakal na. Ayaw ko na magtrabaho tayo. Bakit naman? Nakakaya sa mga magulang ay... Tay. 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 Jun. Tay. Tay. Jun, anak. Tay, pasensya na po. Bakit? Tay, pasensya na po. Marami. Butik ba? Marami tayong nakuhang basura ngayon, Jun. Bahala. Cut nga, hindi ko na video. Dapat kasi pag sinabi. Ulit, hindi ko na video. Ulit. Take na.
私はこ